Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ngayong araw is nandito pa rin tayo sa ating series, which is God's Sovereignty. So, ang topic natin for today is God opposes the proud, or ibinababa ng Diyos ang mga mapagmataas. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay Daniel chapter 4, verse 27. So, in New International Version, ayan, makikita natin dito sa taas. Now, I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the King of heaven, because everything he does is right and all his ways are just, and those who walk in pride he is able to humble. In Filipino translation naman, or in Magandang Balita Biblia translation or version, kaya ako si Nebuchadnezzar ay nagpupuri ngayon, nagpapasalamat sa Hari ng Kalangitan sapagkat lahat ng gawa at tuntunin niya ay matuwid at makatarungan. Ibinabagsak niya ang mga palalo or palalo. So, ayun na, pinupoint out lang nito yung topic natin, which is God opposes the proud, yung mga mapagmataas. Madali natin pa-distinguish yung sa yung positive na proud or yung proud na negative, which is yung mapagmataas. So, para mas mapalalim pa itong talakayan natin, proceed tayo sa ating teaching. Number 1, God's sovereignty reveals who we truly are. So, ang pagkakaintindi ko rito is, di ba kapag nag-worship tayo, nire-reveal sa atin ni God, kapag nakikipag-communicate tayo sa Kanya through worship, nire-reveal niya sa atin kung ano ba yung plano niya para sa atin, kung ano ba yung will niya, and kung ano ba yung gusto niyang gawin natin, or how does He want us to serve Him, di ba? Like for example, nagsiserve ako sa ministry sa church namin, sa music, worship team, ministry sa church namin. So, by helping the musicians in our church, I am also serving our Lord God, di ba? So, naging instrument yung worship team or yung ministry para makapag-serve ako kay God. So, isa yon sa mga plano ni God para sa akin. Isa yon sa mga will niya para sa akin na ngayon is currently nangyayari. And also, di ba, kapag nag-worship tayo, ito lang yung time, para sa iba, hindi ko generalize. Most of the time, or most people, ito lang yung oras para sa kanila na iiyak or ilabas yung totoong sila sa harap ni God. Since kapag sa iba nga sila naglarant or nakikipag-communicate, nag-share ng mga worries nila, is may possibility na ma-judge sila. But then, kapag kay God sila nakikipag-communicate, is na ipapakita ni God sa atin kung sino ba talaga tayo, kung ano ba tayo, kung ano bang ugali, kung ano bang pagkilos ang mayroon tayo. Kasi siya yung mas nakakakilala sa atin. He knows us better than how we know ourselves. Mas kilala niya yung mga sarili natin kaysa sa atin, di ba? So, God's sovereignty reveals who we truly are. And number 2, God's sovereignty demands worship. So, ito ngayon nabanggit ko rin kanina. So, yung sovereignty ni God, since He is sovereign, He demands worship. He deserves to be worshipped. He deserves to be glorified, and He deserves to mabigyan ng pagpapasalamat na alam naman natin kulang pa lahat. Kasi nga, He is undescribable, diba? So, kulang pa lahat ng mga kaya natin gawin para lang maibalik sa Kanya lahat ng pupuri. So, one of the least that we can do is to worship Him and to glorify Him. So, number 3, God's sovereignty humbles the proud. So, since He is our all-knowing God, and dahil siya lang ang may control sa mundo, sa ating lahat, so, yung mga taong masyadong mapagmataas, siya lang yung makakapagbaba sa mga taong yun, di ba? Hindi ikaw na naka-witness kung paano siya magmataas, kung paano magmataas yung tao na yun.
Hindi yung parents niya, hindi family niya, hindi yung friends niya, kundi si God lang. Since our Lord God is sovereign, na siya lang yung kayang makapag-humble ng mga mapagmataas na tao. So, tayo, syempre, bilang Kristiyano, hindi na tayo dapat pa maging hipokrito at dumagdag dun sa mga taong i-humble pa ni God. Na kailangan pang i-humble ni God bago magising sa katotohanan na hindi tayo dapat nagmamataas. We should be humble enough for our God is sovereign. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, know your purpose and be faithful to God. Number 2, worship God instead of questioning God. And number 3, be humble before God and let His grace lift you up. So by now, we should be able to self-reflect on why we should not question the sovereignty of God, even in the most difficult times.